kaya ng Gilas na manalo kontra sa malalakas na team sa FIBA kapag nasa lineup si Kai at kumpleto nga ang players ni Coach Tim Cone. Ito ang kanyang naging pahayag. Nakita nga natin ang isang malakas na Gilas sa pangunguna ni CTC na kung saan nagawa nilang manalo kontra sa top 6 sa FIBA noon na Latvia. Sa ngayon ay bumaba ang rankings ng Latvia at napunta sila sa top 9. Pero ang mapabilang sa top 10 rankings ay hindi pa rin ganon kadali para sa mga international teams dahil maraming malalakas na teams ang nasa labas pa rin ng top 10 ng FIBA. Sa Nobyembre ang inaasahan ng karamihan na muling pagbabalik ni Kai sa hardcourt. Mas sigurado na malakas na ito at mas handa sa kompetisyon. Saktong-sakto naman sa pagsisimula ng qualifiers ng FIBA World Cup. Ang kagrupo ng Gilas sa kompetisyon na ito ay ang team ng Australia, New Zealand at ang team ng Guam na kung saan sa first round o group stage malalaglag ang pinakahuli sa standings. At ang nakikita nga natin na pinakamahinang team sa grupo ng Gilas ay ang team ng Guam. Southeast Asian Games nga rin ang isa sa paparating na event kung saan maglalaro ang Gilas pero nasabi na ni Coach Tim Cone na kung pwede sana ay iba naman ang humawak nito dahil sa kung titignan nga naman natin ay FIBA Asia Cup tapos sunod kaagad ang FIBA World Cup qualifiers first window tapos Southeast Asian Games. Magiging abala masyado ang Gilas. Idagdag pa natin na ang second window ng FIBA World Cup ay sa February na kaagad. Pwede nating gamitin ang ibang malalakas na players na meron tayo, Ange Kouame, Abando at iba pa sa Southeast Asian Games. Meron na tayong schedule sa FIBA World Cup qualifiers at sa first window ay makakalaban kaagad natin ang team ng Australia at New Zealand. Ang Guam naman ay sa February na natin makakalaban. Dalawang mabibigat na teams ang ating makakabanggaan kaagad sa first window. Kailangan talaga ng isang Kai dahil kung merong Kai ay posible ang panalo kontra sa dalawang teams na ito, ang Australia at New Zealand. Gaya ng nasabi ni Coach Tim Cone ay kaya ng Gilas na manalo kahit sino pa ang kalaban kung kumpleto nga ang kanyang binuong lineup at nandyan si Kai na maaasahan talaga natin sa loob ng paint, lalong-lalo na sa depensa. Kay Soto ang pinakasolid ang depensa sa loob ng paint sa lahat ng mga Gilas players natin dahil meron siyang size, magandang timing at bilis na nakakatulong para magkaroon ito ng magandang depensa. Hindi rin maaalis ang pressure kay Kai at maging sa mga fans sa unang pagbabalik niya sa hardcourt nandun yung kaba na dala ng injury at kailangan na malagpasan ito ni Kai. Sunod-sunod ang magiging laro ng Gilas, magiging abala sila pero ang pinaka-main target ng Gilas ay ang makapasok sa FIBA World Cup 2027. Nadidihado nga lang sa group stage ang Gilas, malalakas kaagad ang kanilang makakalaban pero pagdating naman ng second round ay makakalaban ng Gilas ang ibang Asian teams na mas mahina nga kumpara sa team ng Australia at New Zealand. Magiging balanse ang laban, halos parehasan. Mas maganda sana kung makaisa ang Gilas kontra sa team ng Australia, kung hindi naman kaya ay sa team ng New Zealand tapos tatalunin ng Gilas ang team ng Guam at sa ganitong senaryo mas malaki kaagad ang chance ng Gilas na makapasok sa FIBA World Cup 2027. Sa FIBA Asia Cup naman ay may chance pa rin ang Gilas na makagawa ng upset wins at kung maglalaro si QMB kasama sina Junmar at AG Edo ay mas gaganda ang rotation ng mga bigs natin. May pagpipilian tayo ng mga players at hindi rin gaanong mapapagod sina Junmar at AG Edo na siya namang aasahan talaga natin sa loob ng paint sa FIBA Asia Cup dahil mukhang hindi pa nga pwede si Kai sa FIBA Asia Cup.